Okay, andyan na ba yung iba? Yes, sir. Good morning, class. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, sir. Very good. So before we start our classes, our discussion, let's have a prayer first. So I will be the one who will lead the prayer. So let's bow our head and close our eyes. Uh, Almighty God, maraming salamat po sa umagang ito, sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin na kami uli nagkaroon ng klase. Ama, hinihiling ko po na sana maintindihan namin ang aming pag-aaralan ngayon, ang aming topic, ang aming lesson. Sana po ibigyan nyo kami ng karunungan, kaalaman at understanding para po mas maintindihan namin ang aming mga lessons. Yan lang po ang aking panalangin. Ito ay hinihiling namin sa pangalan ng bugtong na anak. Amen. Amen. Okay, class, before we continue to our classes, may I remind you to observe proper hygiene and to adapt on our new normal education. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. Google Meet will check your attendance. So stand by, sit back, and relax. Yes, sir. Yes, sir. Last meeting, I give you an assignment. Yes, sir. You can pass it on our Google Classroom, and I will check it later. Yes, sir. Yes, sir. Any question? No, sir. None, sir. Very good. So, last meeting, we discussed about animal kingdom. So, who can give me an example of animal kingdom? Okay, Mr. Joshua? Fungi, sir. Fungi. Very good. So, fungi, example of animal kingdom. Who else? Mr. Pacholo? Animal, yes, sir. Very good. Animalia is also example of animal kingdom. So, class, before we continue to our class, I have here activity entitled Complete Me and I Will Complete You. So, wait lang. Mag-share screen ako para makita ninyo. Yan. Nakikita na ba, class? Yes, sir. Okay. So, the activity entitled Complete Me and I Will Complete You. So, ano bang gagawin dito, class? Ang gagawin ninyo, I will show you some pictures with broken words and then you will apply the letters, you will complete the letters, and if you complete the letters, the missing letters, you will come up with the correct answer. So, paunahan lang to, guys. Class, paunahan lang to. Kung sino ang maunang mag-open mic, yun ang tatawagin ko, yun ang sasagot. So, madali lang to. So, may questions? None, None, sir. sir. Okay, very good. Wala. So, start na tayo. Prepare yourself. Kung mag-open mic lang kung gusto nyong sumagot. So, dito na. Number 1. Bird, sir. Wow, galing. Bilis naman ah. Bilis makapick up ah. Very good. Sino yun? Si? Okay, Mr. Pacholo. Beer daw, sabi ni Mr. Pacholo. Tama naman. Oh, hindi yan aso ah. Beer yan. Number 2. Snake, sir. Wow, ang bibilis nyo ah. Yes, sir. Very good. Sa akin, baka naglo-loading kasi sa akin eh. Kasi, sige lang, okay lang yun. Number 3. Coral reef, sir. Okay, very good. Bakit mo alam to? Sa bagay, taga-is na tayo eh. Nasa, maraming sila eh. Sabi, maraming sila. Okay, very good, Mr. Pacholo. Very good, excellent. Number 4. Zebra, sir. Very good. Sino yun? Zebra, sir. Okay, very good. Zebra daw, sabi nila. Number 5. Octopus, sir. Octopus. Very good. So, number 6. Wala nang number 6. Joke lang yun. So, proceed na tayo. Ito, ang pinaka di ba ang title ng activity natin is Complete Me and I Will Complete You. So, ayun, merong 12 boxes na kailangan yung punan ng mga letters. Nawawalang letters. Wait lang. Wait lang, wag mo nang sumagot kasi hindi ko pa tapos may paliwanag. Kailangan itong punan ng ang mga
missing letters dito sa boxes. Pag napuno nyo to, pag nabuo nyo, makakome up kayo sa tamang answer. And then, ang tips, ang clue is, di ba nakakita kayo ng pictures kanina? Yes, sir. Did you see the pictures earlier? Yes, sir. So, based from the picture earlier, who can tell me our topic for today, which is the missing letters in the box? Sir, Okay, Mr. Pacholo? biodiversity, sir. Very good! Galing. Gagaling ng mga estudyante ko ah. Okay. In your own words, sinabi nyo, biodiversity. What is biodiversity? Mr. Joshua? Sir, biodiversity is all kinds of life, sir. All kinds of life. Very good. Who else? Value makes life, sir. Very good. Excellent. Okay, biodiversity. Biodiversity class. So, ito yung definition niya. Bio means life. And diversity, it refers to all the variety of life that can be found on Earth. Naintindihan niyo ba class? English yan. Sir, Yes, sir. Okay, papaliwanag ko pa rin sa Tagalog. Sabi dito, ang biodiversity daw, bio, ibig sabihin yan ay buhay, life. And diversity, it refers to all the variety of life. Sabing variety, maraming uri ng buhay na matatagpuan sa Mars. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Sa Mars matatagpuan? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Sa Earth. Kala ko ba magagaling na kayo? Bakit pa kayo nagkakamali? Sa Earth ha, walang buhay sa Mars. Yes, sir. Very good. Walang biodiversity sa Mars. Kayo talaga. Okay, next. Ang biodiversity class, merong dalawang factors, which is the high biodiversity and low biodiversity. But before we discuss that, our main topic, I would like you to present to you the lessons objectives. So, who can read the lessons objectives? Okay, Mr. Pachulo, can you read the lessons objectives? Yes, sir. At the end of the lesson, learners will be able to differentiate high and low biodiversity, describe ecosystem with high and low biodiversity, and predict what will happen to an ecosystem with low biodiversity. Very good. Palakpakan naman dyan. So, ayun. Lessons objectives natin. So, class, before we continue to our discussion, to our lesson, I have here an activity. So, this activity, I will group you into two groups. And then, group 1 will be the girls. Group 2 will be the boys. So, I will show you some pictures. Then, you will identify, you will study the pictures, you will observe if what's on the picture. Okay? Yes, sir. Group 1, girls. Group 2, boys. So, here are the pictures of group 1. Here's the pictures that you will going to study. You will going to, Sir. You need the group, sir. you will going to, wait lang, nag-left the group na ba? Wait, nawala yung signal ko. Nawala yung signal ko. Wait lang ah. Nakabalik na ba ako, class? Nakabalik na ba? Okay, nawala talaga pala ako. Saan na yun dito? Wala na. Wait lang, class. So, ayun class, pasensya na, ngayon lang nakabalik. So, kasi tayo sa activity. So, sabi ko, I will group you into two groups and then I will show you some pictures, every group. Then you will study the pictures, you will identify if what's in the picture. So, and you will later, you will answer the following questions. I will show you later the following questions. But now, I will show you the pictures and please take a screenshot in order for you to study the pictures longer. Okay, group 1, here's the picture. Screenshot. Take screenshot. Are you done?
Good answer. Okay. Study the pictures. Group 2, here's your pictures. Screenshot. Done. Yes, sir. Very good. So here's the following questions. Okay. I will give you 10 minutes in order for you to answer the activity. Okay. Answer the activity. Please cooperate, the group mates. You can make a GC, Google group message, group chat, in order for you to collaborate with your group mates. Group 1 girls, group 2 boys. So go ahead.
Okay, we have last 2 minutes. Okay, last 1 minute. Okay, are you done, class? Sir, yes, sir. Okay, very good. So, group 1, you can present your activity. So, question number 1, does it have a high or low biodiversity? Sir. Yes. Group 1. High biodiversity, sir. Very good. What organisms are present in this ecosystem? Animals, sir. Animals. What else? Animals, plant, Plants. trees, Trees. Very good. What kinds of animals? um, zebra, giraffe, Zebra, giraffe. Very good. What else? Yung ibang kagrupo mo naman ang sumagot. Okay, wala na ba kayong nakita dyan? Ano? Goats. Very good. Fish. Fish. Very good. So, question number 3. What is the importance of biodiversity to the ecosystem? Ano sa tingin nyo ang kahalagahan ng biodiversity dito sa ating ecosystem? dapat pangalagaan natin, sir. Pangalagaan, very good. Ano ang importansya? Bakit natin kailangan pangalagaan? Sa tingin nyo? Para mananatili tayong mabuhay ng matagal, sir. Eh, very good. Excellent. Okay. So, group 1, you did a great job. Dahil dyan, meron kayong boom panis clap. So, class, we will perform boom panis clap. So, ano ba yun? So, ganito. Pag sinabing boom, ibagsak niyo yung paa nyo. Boom, tapos yung panis, magka-clap kayo. Okay, gets ba? Sir, O, practice muna, practice. Sige. Boom, panis. Boom, boom, panis, panis. Boom, panis. Boom, boom, panis. Okay, wag lang pag-practice. Perfect na. Diretso na, wag nang practice. Diretso na, yun ang clap nyo. Okay, group 2, let's proceed. Okay, here's your picture. So, here's the questions. Number 1, does it have a high or a low biodiversity? Sir. Okay, Low biodiversity, sir. very good. What organisms are present in this ecosystem? Banana, sir. Banana. What else? Sun. Sand. What else? Corn, sir. Okay, very good. Corn. Ang corny natin. So, number 3 questions. What is the importance of biodiversity to the ecosystem?
Sir, Sir? importante po ang biodiversity kasi sir, mas maraming organismo siguro sir, mas maraming pagkain. Very good! Nice one, Patok! So, galing mo sumagot Patok ah. So, okay, let's continue. So class, ano ba ang high and low biodiversity? So, first, we have high biodiversity. So, ano ba ang high biodiversity? So, itong dalawa class, this is the two factors of biodiversity. So, high biodiversity, it means there are many different types of organisms and species. Sinasabi dito, meron daw marami, hindi lang isa, kundi maraming organisms at species ang nandoon sa isang lugar, sa isang habitat, sa isang ecosystem. Nakukuha niyo ba ako, class? Sir, yes, sir. Yes, sir. May questions? Answer. Answer. So, pag sinabing high biodiversity, tatagalogin ko para mas maintindihan nyo. The more na marami ang... So, Tagalog pala yung the more. Sorry. Kapag marami class ang mga uri ng organismo sa isang lugar, matatawag natin high diversity. High biodiversity. Sorry. So, examples nito guys. Example nito class. Rainforest. Alam nyo bang rainforest? Yes, sir. So, ang rainforest, dyan ang kagubatan. Kung napanood nyo sa Jessica Soho, mga nakarang isang taon na atang lumipas, yung sa Mount Makiling, pumunta sila. Ang Mount Makiling, consider as rainforest. Maraming punong kahoy doon. May mga adventurous, umakyat sa Mount Makiling, nag-hiking sila. Nang biglang umulan ng malakas at malakas na hangin, bumuhos yung malakas na ulan. Tapos biglang sabi niya, parang may pumasok sa mata niya. Akala niya lamok, ulangaw lang. Akala napuwing siya. Ayun, tiningnan ng kasama niya. Pag tingin ng kasama niya, nakita sa mata niya yung linta. Dumikit sa mata niya, hindi pumikit yung mata niya. Dumikit sa mata niya yung linta. So ano ba yung linta? Yan yung mga limatik. Sumisip-sip yan ng dugo. Yan ang vampira. Parang vampira yan. May kilala ba kayong vampira? Wala. Kala ko meron. Kasi mainit pa naman panahon ngayon. Sunog sana sa araw yan. So, ayun. So, class, doon natin malalaman na marami pa palang ibang wild animals o wild organisms na hindi natin alam or hindi tayo aware. Kasi nga sila, hindi sila aware na may mga limatic pala doon. May mga nabubuhay pa pala doon linta. So, ayun, sa rainforest, mayroong iba't ibang klaseng hayop ang makikita natin doon. Hindi lang hayop, pati mga species, mga pananim. Yung pa nga, hindi natin alam kung anong tawag kasi hindi pa na-discover, hindi pa napapanganlanan. So, ayun, sa rainforest, hindi lang iisa. Pag pumunta ka ng rainforest, hindi lang isang organismo or ilang organismo or pananim ang makikita mo doon. Marami, klase-klase. Nakukuha nyo ba ako, class? Yes, sir. So, pagdating naman example naman natin hindi tayo sa lupad, punta naman tayo sa karagatan. So, dito naman sa ocean, makikita natin ang coral reefs of Sombrero Island. Mas masyadong in-specifico ang example para mas maintindihan nyo. Nakapunta na ba kayo ng Sombrero Island? Yes, sir. Okay. Ba, maganda maligo dun. So, pag pumunta kayo sa Sombrero Island, pag sumisid kayo, tapos may nakasuot kayo ng ang tawag niya sa Tagalog, mask. Kumbaga sa Bisaya, mask. Kung sa English, goggles. Hindi Google ha. Goggles. Yan. Mas makikita nyo malinaw ang mga coral reefs. Makikita nyo doon iba't ibang klase ng isda. Hindi lang puro pating ang makikita mo doon. Iba't ibang klase, makukulay pa ng isda. Unlike sa ibang coral reefs, sa lugar ko, sa Iniwaran, sa isla, sa Templo Island, Burias, ayun, dati maraming coral reefs doon. Pero kagagawa nating mga tao, sinisira natin. So ayun, wala na, naubos na. Andun na sa Sombrero Island. Doon, pinangalagaan nila, preserve nila ang coral reefs doon. Kaya pag pumunta ka doon, pag naligo ka doon, pag sumisid ka na may nakagagals ka, makikita mo doon ang kagandahan ng coral reefs. Ang mga isda doon, lalapit pa sa'yo. Di katulad sa mga isda namin dyan, sa Iniwaran, pag nakita ka, kahit nasa bangka ka, tumatakbo. Ay sorry, hindi tumatakbo ang isda, lumalangoy. Yan, ganyan na isda, nag-evolve din sila, natatakot na sila sa tao. Kasi nga tayo mga tao, mga abusado. Ayun, sa pina-example ito, coral reefs ng Sombrero Island kasi maraming isda. Pag sinabing maraming isda, hindi lang yung isang uri ng isda. Magbigay nga kayo ng example ng isang uri ng isda.
Sa inyong ano, in Bisaya word, Hindi nga, sir. turingan, Buraw. buraw. 'Di ba sa Sombrero Island makikita nyo iba't ibang klase? Yes, mulmul, Bantol. bantul, marami. Sir. Yan, nagigets nyo na ba klase ibig ko sabihin? Yes, Yes, sir. sir. Pag sinabing high biodiversity, ano ibig sabihin? Saganahan, sir. Masaganahan, bakit masagana? Iba't ibang uri ng... Uri, sir. Katulad ng coral reefs, anong makita ng iba't ibang uri dyan? Mga isda, mga iba't ibang uri ng species, makikita mo sa isang lugar. Yan ang matuturing nating high biodiversity. Nagigets ba? Sir. Okay, very good. Proceed na tayo sa low biodiversity. Ano ba ang ibig sabihin ng low biodiversity? Low biodiversity is when there are a few prominent species and a low number of other species within the habitat. Pag sinabing prominent, low number, kakaunti na lang, class. Kabaliktaran niya ng high biodiversity, kaya nga low tsaka high. Diba? Magkabaliktaran yan sila. Low and high. So pag sinabing low biodiversity, wala ka na masyadong makikita ng iba't ibang uri ng mga pananim, ano pa, mga organismo, mga species. So ang example nito, banana plantation. So bakit nasasabi nating low biodiversity ang banana plantation? Nabubuhay sa tag-init? Very good. So ganito class ang explanation yan. Kaya sinabing low biodiversity ang banana plantation kasi puro banana lang nakikita mo. Walang ibang pananim. For example, meron kang 100 hectares na lupain. Laki. Example. Tapos tinaniman mo lang ng banana. Sa tingin mo ba may tuturing yung high or low biodiversity? Sir. Ano bang may tuturing natin doon? Ano bang may tatawag natin doon? Sir. Low. Bakit low? Why it is low biodiversity? Kasi puro lang banana, wala kang iba't ibang makikita iba't ibang uri ng pananim. Meron man kakaunti lang mga damo-damo. 'Di ba? Pangalawang example natin is desert. Sino nakapunta ng desyerto? 'Di ba? Wala kang makikita puno sa desyerto, puro buhangin. Meron man cactus. Isa lang, bihira lang mga organismo doon, mga animals doon, mga wildlife doon. Bihira lang, yung rattlesnake. Meron din dong scorpion. Pero bihira na makikita natin guys kasi mahirap mag-survive doon sa mainit na klima doon. Ayun, nakukuha nyo na ba class? Yes, sir. Okay, let's proceed. I will show you a video regarding our ecosystem about high and low biodiversity. After you watch a video, I will ask you some questions of what you have noticed. Is that clear? Yes, sir. Okay. Sit back and panoorin ang video. Tandaan ang mga sinasabi sa video. Mamaya magtatanong ako. Okay ba? Yes, sir. Okay. Our planet's diverse, thriving ecosystems may seem like permanent fixtures, but they're actually vulnerable to collapse. Jungles can become deserts, and reefs can become lifeless rocks, even without cataclysmic events like volcanoes and asteroids. What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? The answer, to a large extent, is biodiversity. Biodiversity is built out of three intertwined features: ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. The more intertwining there is between these features, the denser and more resilient the weave becomes. Take the Amazon rainforest, one of the most biodiverse regions on Earth due to its complex ecosystems, huge mix of species, and the genetic variety within those species. Here are tangled liana vines, which crawl up from the forest floor to the canopy, intertwining with treetops and growing thick wooded stems that support these towering trees. Helped along by the vines, trees provide the seeds, fruits, and leaves to herbivores such as the tapir and the agouti, which disperse their seeds throughout the forest so they can grow. Leftovers are consumed by the millions of insects that decompose and recycle nutrients to create rich soil.
The rainforest is a huge system filled with many smaller systems like this, each packed with interconnected species. Every link provides stability to the next, strengthening biodiversity's weave. That weave is further reinforced by the genetic diversity within individual species, which allows them to cope with changes. Species that lack genetic diversity due to isolation or low population numbers are much more vulnerable to fluctuations caused by climate change, disease, or habitat fragmentation. Whenever a species disappears because of its weakened gene pool, a knot is untied and parts of the net disintegrate. So, what if we were to remove one species from the rainforest? Would the system fall apart? Probably not. The volume of species, their genetic diversity, and the complexity of the ecosystems form such rich biodiversity in this forest that one species gap in the weave won't cause it to unravel. The forest can stay resilient and recover from change. But that's not true in every case. In some environments, taking away just one important component can undermine the entire system. Take coral reefs, for instance. Many organisms in a reef are dependent on the coral. It provides key microhabitats, shelter, and breeding grounds for thousands of species of fish, crustaceans, and mollusks. Corals also form interdependent relationships with fungi and bacteria. The coral itself is a loom that allows the tangled net of biodiversity to be woven. That makes coral a keystone organism, one that many others depend on for their survival. So what happens when destructive fishing practices, pollution, and ocean acidification weaken coral or even kill it altogether? Exactly what you might think. The loss of this keystone species leaves its dependents at a loss too, threatening the entire fabric of the reef. Ecosystem, species, and genetic diversity together form the complex tangled weave of biodiversity that is vital for the survival of organisms on Earth. We humans are woven into this biodiversity too. When just a few strands are lost, our own well-being is threatened. Cut too many links, and we risk unraveling it all. What the future brings is unpredictable, but biodiversity can give us an insurance policy, Earth's own safety net, to safeguard our survival. Okay, class. Tapos na ang video showing. So, based from the video, what did you observe? Yes, Pacholo? Sir, the video is about the balance of ecosystem. Very good. Who else? Yes, Mr. Cardo? Sir, the video want us to know that should protect the ecosystem. Very good. Excellent. So, class, why high biodiversity is advantageous over low biodiversity according to the video? Bakit daw advantage ang high biodiversity kaysa low biodiversity? Sabi dito, the advantages of having a high biodiversity over having low biodiversity include better ecosystem functions such as productivity and nutrient cycling, reduce vulnerability of the ecosystem to disasters, as well as more stable community of species. So class, hindi na tayo lalayo. Bibigyan ko kayo ng example na talagang sakol. So, for example, class, so di ba dito ang tanong bakit daw important mas mahalaga o bakit mas advantageous, bakit advantage ang high biodiversity kaysa low biodiversity. So, here's the example, class. For example, taga-bukid ka, magsasaka ka. Meron kang 10 hektarya ng lupa. Wala pang pananim yan. Magsisimula ka pa lang magtanim. Tinaniman mo yan ng puro mais. Yung 10 hektarya yan. Diba? Puro mais. Diba? Grabe. Madami yan. 10 kilometro. Ay, 10 kilometro. Sorry. 10 hektarya. Malaki yan. Taniman yan. Tapos, yun, nagtanim ka. Hindi mo inaasahan na peste ang tanim mo. Hindi man na peste, kundi dinaanan ng bagyo, nasira lahat. Sa tingin mo ba makakasurvive ka? Hindi. Very good. Siguro, makakasurvive ka mga ilang araw lang, pero
sa katagalan, hindi ka talaga makasurvive. So, yun ang tinatawag nating low biodiversity. Pangit siya, di ba, class? Disadvantage yun ng low biodiversity. Kung nga, marami kang ang mais, pero kapag sila ay nasira lahat, napeste, wala ka nang makukuha ang iba. Magugutom ka. So, ano ba ang advantage ng high biodiversity? So, ito ang example ng high biodiversity. So, example again. Balik tayo sa example natin. May 10 hektarya ka ng lupain. Tinamnan mo ng klase-klaseng pananim. May mais ka, may banana plantation ka, may gulay ka, may mga prutas ka, tinaniman mo ng mga puno, ginawa mong gubat. Ang 10 hektarya mo, may nag-alaga ka pa ng mga hayop. So, class, sa tingin nyo ba kapag napeste ang mais, meron pa kayong saging, meron pa kayong banana. Kapag napeste naman ang mais at saka banana, meron pa kayong prutas. Kapag napeste naman ang tatlo, meron pa kayong gulay. Sir, paano kung mapeste lahat? Yan ang tanong. Kapag napeste ang lahat, maraming hayop doon nakatira. Kung gusto mo mag-survive, kumain ka ng daga. For sure, maraming mabubuhay na hayop doon kung ginawa mong gubat ang 10 hektarya niyan. Nakukuha niyo bang ibig kong sabihin? Yes, sir. Kumakain kayo ng ahas, kainin yung ahas. Marami magkakaroon ng ahas doon. Yun ang advantage ng high biodiversity. Pati sa mga bagyo-bagyo. Kapag binagyo kayo, hindi yun basta-basta masisira kasi may mga puno. Kung tinaniman nyo ng mga puno, hindi masisira mga pananim nyo. Tsaka nakakatulong ang mga puno sa pagkapit ng mga soil para hindi magkaroon ng baha, landslide. Yun ang advantage ng high biodiversity. Sana nakuha nyo. Nakuha nyo ba? Yes, sir. Is there any questions? Very good. So, let's proceed. As a human, what will you do to avoid lowering the biodiversity? Sabi dito, as a human, bilang tao, ano ang gagawin mo para maiwasan ang pagbagsak ng ating biodiversity? Yes, Pacholo? Very good. Iwasan ang pagputol ng mga kahoy. Sinong parauling dito? Pag meron nag-uuling, pwede naman mag-uuling basta palitan nyo ng puno. Hindi naman bawat pero wag sobra-sobra. Okay, dapat kung marami ang pinutol nyo, dapat mas marami ipalit nyo. Ganun dapat para maiwasan natin. Kasi pag pinuputol yung kahoy, wala nang titirahan yung mga ibon natin. Nakuha nyo ba ibig kong sabihin? Kapag wala nang matirahan, mamamatay na, hindi na sila makapag-reproduce. Hindi na sila makakaitlog. Nakakaitlog nga, kinukuha nyo pa. Kinakain nyo pa yung itlog. Tinitirador nyo pa. Ganun ba kayo? Yes, sir. Dapat di kayo ganun. Kaya nga perfect na sana tong mundo natin kung hindi dumating mga tao. Kasi tayo ng mga tao sumisira. Kalikasan natin sa ating ecosystem. Sino pang gustong sumagot? Sir. Okay, Mr. Joshua? Avoid overhunting animals, sir. Very good. Yun nga, avoid overhunting. Pag sinabing overhunting, kahit hindi na kailangan, hinahunting nyo pa. Kahit ahas, pinapatay nyo, hindi nyo naman kinakain. Diba? Kahit mga ibon, gusto nilang patayin pero hindi nyo kinakain, overhunting ang tawag dun. Okay, wala na ba? May question pa ba? Yes, sir. Okay, very good. So ito, mga kailangan natin gawin to preserve the biodiversity. Okay, number 1. Excuse me. Number 1, purchase products that have eco labels. So pag sinabing purchase, kailangan bilhin natin yung mga produkto na merong eco labels, yung eco-friendly. Pag sinabing eco-friendly, hindi nakakasira sa kalikasan. For example, solar energy. Yan. Instead na generator, ang generator kasi class nagre-release yan ng usok which is nakakasira sa ating ozone layer. Kung hindi ba ibig ko sabihin? Very good. Number 2, recycle all plastic and glass products. Pag sinabing recycle, yung mga pwede pa natin gamitin, huwag natin itapon. Kasi nga, pag tinapon nyo yan, ang mga plastic, matagal yan masira. Napanood nyo ba yun sa balita? Yung sa balita na isang scientist, Filipino scientist, pumunta siya sa MDIM-DIP. Alam nyo ba yung MDIM-DIP? Ang MDIM-DIP, ito yung pangatlo sa pinakamalalim na karagatan dito sa buong mundo.
Saan ba siya matatagpuan? Sa Pilipinas. Okay, meron tayong panlaban, oh. Philippine Trench kung tawagin. Trench, sorry. Mali pronunciation ko. So, yung scientist na yun, si Florence Onda. Sabi niya, ayun, nag-conduct sila doon ng investigation, nag-conduct sila ng discovery. Yung malayo pang, yung palubog na sila, nakasakay sila ng submarine eh. Yung palubog na sila, may nakita siyang kulay puti. Sabi niya, ha? White shark to. Pero nung palapit ng palapit sila, sabi niya, ang liit naman. Ah, jellyfish to. Yung palapit na talaga siya, yung malapit na talaga, sinabi niya, ay, mali ako, hindi pala yan shark, hindi pala yan jellyfish. Plastic pala yan. May kasama pang diapers. So, class, nakita nyo ba anong epekto sa atin ng pagtatapon natin ng mga plastic? Yung MDMDIP na yun, malayo na yun sa Pilipinas, pero nakarating pa rin din ang plastic. Kasi class, ang plastic, matagal yan masira sa dagat, lalo na sa dagat, matagal masira yan, napaka-flexible yan, napaka-tibay yan. Kaya nga, dito sa Pasakaw, alam nyo ba saan batas sa Pasakaw? May batas ang Pasakaw dito ah. Alam nyo ba yon? Bawal gumamit ng plastic bags. Eco bag ang ginagamit nila. Kaya kailangan natin suportahan ang batas na yan. Di ba? Para makatulong naman tayo kahit konti na iwasan ang pagbagsak ng biodiversity natin. Kasi klase, yung mga plastic na yan, kinakakain niya ng mga isda. Kinakain niya ng mga klaseng ibang uri ng isda. Tsaka yung plastic na yan, nakakamatay yan, nakakalaso yan sa kanila. Hindi nila ma-digest yan kasi hindi matunaw-tunaw. Kaya yung ibang isda namamatay dahil dyan. Yung butandi nga, yung sa Burias, namatay. Dinagsa. Tapos pagtingin sa tiyan ng butanding, ayun, puro plastic, puro basura ang laman. Kaya pala namatay. Kaya class, kagagawan pa rin natin class. Kagagawan pa rin natin kung bakit nasisira. So, pwede naman natin yung ibalik, pwede natin i-preserve yan. Basta sundin lang natin yung mga yung mga dapat gawin. Katulad nito, recycle plastic and glass products. So number 3, reduce or eliminate the use of products that come in aerosol cans. Yung mga aerosol cans na yan, mga perfumes na yan, mga spray na yan, pintura na yan. Iwasan natin yan, class. Kasi nakakasira yan sa ating ozone layer. Kasi pag damor na nasira ang ozone layer, damor na magkakaroon ng climate change. Global warming. Maraming mamamatay. Pati pananim patay. Hindi mauulanan, hindi mabibiligan. So number 4, plant more trees. Yung sinasabi ko, kailangan natin magtanim ng mga puno. Kasi damor na maraming puno, damor na maraming species, mga animals, mga birds ang makikinabang. At saka hindi lang birds ang makikinabang yan, class, tayo, class. Alam nyo ba ang puno, ang nabibigyan ng puno? Buhay, oxygen. Preskong hangin. Alam nyo ba sa India, class, ngayon nangyayari sa India? Nauubusan sila ng oxygen dun. Nauubusan sila ng oxygen dun. Dahil sa COVID-19, nauubusan sila ng oxygen. Kasi nga siguro pinuputol ng mga puno nila dun. Wala na kasi mga puno dun. Maraming tao sa India, maraming population dun. Halos bahay makikita mo. Okay? Number 5, proper waste disposal. Yun, simpleng pagtapon lang ng basura sa basurahan. Non-biodegradable versus biodegradable. Alam niyo bang pagkaiba niyan, class? Pag sinabing non-biodegradable, hindi natutunaw. Plastic. Yun, lumulutang. Pag sinabing biodegradable, yung mga natutunaw na yan, pwede yung gamitin sa pampataba ng lupa. Walang epekto yung masamang epekto yan. Di katulad ng mga, anong tawag dyan, ng mga abono nito, yung mga pang pataba ng lupa na chemicals na. So mas maganda pa rin yung organic, walang halong chemical. So class, may questions ba kayo dito? Paano isalba? Paano i-preserve ang biodiversity? None, sir. Very good. So let's proceed. Okay. Class, before we end up our discussion for today, who can summarize, who can generalize our topic for today? Okay, Mr. Pachulo? Our topic for today is all about biodiversity in its two factor, which is high biodiversity and low biodiversity. Very good. Anyone else?
Mr. Dalisay? Sir. Okay, go ahead. Our topic for today is all about biodiversity and how to preserve it. Okay, very good. Gagaling. Excellent. So class, hanggang dyan lang tayo pero mayroon tayong quiz. I posted already it in our Google Classroom. True or false, 1 to 10 items. Tingnan nyo na lang dun. Nagigets ba? Yes, sir. Any questions? Answer. So, hindi, meron kayong assignment. Tandaan nyo to, sasabihin ko na lang, hindi na kailangan isulat. Magtanim kayo, plant a trees, and select area that you will plant a tree. Nahihirapan ako mag-English. So magtanim kayo, mumanap kayo ng lugar na pwedeng taniman ng puno sa inyong barangay. Hindi bababa sa 3 or 2. The more na maraming puno, the more na maraming grades. Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin, class? Sir, yes, sir. Magpaalam kayo sa barangay nyo bago kayo magtanim, baka kasuhan tayo niyan. Yes, sir. Yes, sir. Magpaalam kayo, magtanim kayo, kahit sa bahay nyo, paalam kayo, magtanim kayo ng mga puno kahoy. Humingi kayo dun sa barangay ninyo, maraming puno kahoy dun, mga seeds dun. Maraming seeds dun sa barangay natin. Humingi kayo kay kapitan. At sabi nyo, tatanim nyo. At humingi kayo ng lugar kung saan pwede itanim. Tanim kayo ng maraming puno. The more na puno, the more na may grades kayo. Nakukuha nyo ba, class? Yes, sir. Okay, that's all for today. Thank you for coming. I love you. Goodbye. Have a blessed day. Ingat kayo sa hindi pala kayo, nandyan nasa bahay na pala kayo. So, ingat na lang, guys. Okay, bye-bye. Yes, sir. Bye, sir. Thank you again. Yes, sir.